Hi, kamusta po sa inyo lahat? At ito na po yung step by step kung paano po ako mag hydrographics sa mga inner flarings. Ang una ko pong ginagawa, plastic primer nga pala po yan. Ang nilalagay ko sa spray gun. K92 po yung brand na ginagamit ko po sa pagpa-plastic primer. Base sa nakikita nyo guys, yung inner flarings, na liha po natin yan ng 220. At doon naman po sa mga mahilig po talaga sa motor, sigurado naman po na nakakita na po kayo ng inner flarings po ng Aerox version 2. Doon po sa mga dibdib, kasi po 'di ba, mga ano po siya, yung mga texture niya po na magagaspang at mga malalalim na design po niya. Tatanggalin po natin 'yung sa kakaliha. Kung hindi niyo na matanggal, pwede naman po lihain lang nyo ng bahagya para sakaling magagasgasan po yung pinaka-plastic po niya at malagyan po natin po siya ng plastic primer. Para sa ganun po mga guys, na lagyan po natin po siya ng pinakamagandang pundasyon, dahil ayun naman po talaga po, kaya po tayo nagpa-primer para mas maganda po yung kapit po ng pintura. At ito na po yung katapusan po ng na plastic primer natin. Base sa nakikita nyo guys, talaga naman na-refresh po yung pinaka-plastic po nya. Para sa pag-apply po natin ng surfacer, mas kapit na kapit po siya mga guys. Ito, pinapatuyo ko po muna yung ano natin na iba na plastic primer. At yan po yan guys, oh. Kita nyo naman po siguro kung anong tsura po ng pinaka-plastic po niya. Talagang magaspang po yan. Bali dito guys, naka tatlong patong na nga pala po ako dito ng primer ultra. Pinapatuyo ko po muna siya kasi hindi ko po siya pwedeng persahin na mas makapal po agad, kasi mas matagal po siya matuyo mga guys. Kung magpipintura po kayo ng makapal po na ultra, step by step lang po. Bali dito po guys, nakalimang patong na po ako, tapos niliha ko po siya. Ayan po, ganyan po kahirap po talaga pag ganito po talaga ang itsura po ng mga inner flarings. Hindi katulad po ng makikinis, mga 2 patong na po okay na. Pero dito 5 patong na po, pang-6 na po to. Kasi gawa po nung pang-5, nagliha po ako. Tapos umabot po ulit po tayo sa plastic, tapos nag-primer ulit po tayo ng pang-6. At diretso na po tayo sa pag-activate. At dito po, nag-activate na po tayo dito ng film. At ito po guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-dip po ng ating mga ginagawa, ng ating mga panel, para magkaroon po kayo ng idea. Ang technique lang po talaga sa pagdidip, mag-imagine muna kayo ng inyong ididip bago po kayo maglubok kung tama po ba yung position. Kasi mayroon po mga angle po dyan na mga singit-singit kung paano nyo po siya mapapasok po yung pinaka film po doon ng inyong mga ginagawa. Katulad po nito, marami itong mga singit at ganun pong angle po kung ako po maglubog ng mga ganitong klaseng panel. Sana nakapagbigay po ako sa inyo ng idea kung paano po mga deep po ng mga ganito. Panoorin po nyo guys sa bawat panel ng aking mga nilulubog. At dito po guys, bali 2 na po yung aking nilubog. Gawa po kasi naman kaya ko naman po ilubog yung 2. At hindi naman na kompromiso po yung isa. Talaga naman pong nagawa po natin po siya ng maayos. At eto na po guys, ang finish ng ating project. Inner flarings nga pala po ito ng Yamaha version 2. Sana nagustuhan nyo po ang aking video at sana nakapagbigay po ako ng idea dun sa mga gagawa po ng mga ganitong hydrographics. Maraming pong salamat mga guys sa walang sawang suporta sa aking mga viewers, sa aking followers. Sana suportahan nyo rin po aking YouTube channel, Ace Honda Custom. Kita kits!
Bye-bye!